Dominant Protector. Credit to the author. 7,551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, ang init ng ulo ni Mike ay nagtulak pa rin sa kanya na magkaroon ng gustong makamit. Gusto niyang maging isang makapangyarihang tao. Hindi niya inakalang matutupad ang pangarap niya matapos niyang makilala si Terence. Hindi niya inakalang kaya niyang litonin ang isang halimaw sa dagat. Isa itong halimaw sa dagat na nasa Golden Core stage. Kahit pinatay ni Terence si Justina, hindi niya kinaputin si Terence. Maaari siyang mamatay para kay Justina, pero ano ang karapatan ni Terence? Ayaw ni Terence kay Justina. Pero hindi porket hindi galit si Mike kay Terence ay tanggap na niya ito. Medyo naiinis pa rin siya kay Terence. Pagkatapos lamang ng pagkawasak ng bagong sangay at ng operasyon sa palasyo ng Hari ng Ahas Dagat ay saka lamang nagkaroon ng lubos na paggalang si Mike kay Terence. Isa itong miracle man na kayang magbigay sa kanya ng lakas at pamunuan ang naghaharing Sword Knight Association tungo sa kaluwalhatian. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Harris. Bagamat mas malakas siya dati kaysa kay Mike, mas nakikilala niya ang katotohanan at alam ang tunay na lakas ng naghaharing Sword Knight Association. Gayunpaman, siya ay isang lalaking may mga pangarap at ambisyon. Matapos makita ang lakas ni Terence, bumaba siya sa pwesto upang hayaan si Terence na gawin ang gusto niya. Ang kanyang layunin ay dalhin ang naghaharing espada sa tuktok. Ilang Foundation Establishment Realm Cultivator ang nakapatay ng isang Golden Core Realm Sea Monster, at isa pa nga itong Golden Core Realm Sea Monster. Sino ang maniniwala rito? Gayunpaman, ito ang katotohanan. Nagawa nila ito nang walang anumang nasawi sa kanilang panig. Ang ibang miyembro ng team ay nakatingin din kay Terence ng may pagmamahal, pasasalamat, at pagpupuri. Sa kanilang mga puso, si Terence ay isang himala. Boom! Muling na-upgrade ang banal na sentido ni Terence. Sa isang kisap mata, ito ang naging tugatog ng maagang yugto ng nawasak na kaharian ng dagat. Gaya ng inaasahan, kapag nagpakita ng pasasalamat ang mga miyembro ng pangkat, ito ay magiging kapangyarihan ng paniniwala at magiging banal na kahulugan. Manhid na si Terence sa kanyang nakakabaliw na pag-level up, nagsisimula na siyang magduda kung ang lakas na taglay niya sa siyam na palapag na toring ito ay ang kanyang tunay na lakas. Ayaw na niyang bumalik sa normal pagkalabas niya ng tore. Kasabay nito, isang lalaki ang nakaupo sa isang silid na puno ng mga dekalidad na kagamitang elektroniko. May ilang monitor sa silid, at nakatitig sa kanila ang lalaki. Ipinapakita ng mga screen ang sitwasyon ng bawat koponan sa ikalawang palapag ng Makintab na pagoda. Ang lalaking ito ay ang banal na sugo ng Hari ng Ahas sa Dagat, ang lalaking malasalamin, si Soyan, na lumitaw sa unang antas. Mukhang hindi naman masama. Ang mga test subject na ito ay nakapagpaunlad na ng kanilang divine sense, at napalakas din nila ang kanilang pisikal na katawan para umunlad ng kapantay nito. Mukhang tama ang hinuha ng banal na emperador. Mas mainam ang ganitong paraan ng pag-level up kaysa sa paggamit ng gamot para mag-level up. Ha! Paano nangyari to? Bakit ang galing mag-organisa ng team na to? Nabigla si Saint Soya nang mapunta ang mga mata ni Terence sa team ni Terence. Ang pangalawang antas ay dapat lamang ang kakayahang magbukas ng espiritual na kahulugan. Kahit na ma-upgrade nito ang pisikal na katawan, dapat itong i-upgrade sa kalahating hakbang na pagtatatag ng foundation o maagang pagtatatag ng foundation. Bakit nasa gitnang yugto ng pagtatatag ng foundation ang espiritual na kahulugan ng mga tao sa team na ito? Ang tinatawag na pagpapagana ng espiritual na kamalayan ay ang unang yugto ng pakikipag-ugnayan ng tagapagsaka sa espiritual na kamalayan. Napakabuti na noon pa man na mailabas na ang espiritual na kamalayan noong kakaling-galing pa lamang nito. Sa panahong ito, ang antas ng espiritual na pandama sa maagang yugto ay halos kalahating hakbang lamang ng pagtatatag ng pundasyon o maagang pagtatatag ng pundasyon. At ngayon, kahit sino sa team ni Terence ay mayroong napakalakas na spirit sense. Maaari kayang dahil mas marami silang tao, mas mataas ang kahirapan ng mga gawaing nakaatas sa kanila, kaya bumuti ang kanilang kakayahan sa banal na pandama. Naguluhan si Saint Soyan. Gayunpaman, nakita lamang niya ang lakas ng koponan sa panlabas na anyo. Ang pinakamalakas ay si Mike, at ang lakas ni Terence ay natural na nakatago.
Walang paraan para matuklasan ito ni Saint Soyan. Halos na-activate na ng iba pang mga koponan ang kanilang spirit sense, pero na-activate lang ito. Wala sa kanila ang kasing lakas ng koponan ni Terence. Habang nalilito pa rin si Saint Soyan, narating na ni Terence ang finish line, wala nang ibang daan sa unahan. Ayon sa conclusion ni Terence, ang buong ikalawang palapag ay isang pormasayon. Kahit saang direksyon sila pumunta, makakaharap nila ang tatlong bug zone ng mga pagsubok na ito. Pagkatapos ng mga pagsubok, mararating nila ang dulo kung magpapatuloy sila sa paglalakad. Gaya ng inaasahan. Maligayang pagdating sa terminal ng ikalawang palapag. Binabati kita. Kayo ang unang koponan na dumating. Magpahinga muna kayo at hintayin ang iba pang mga koponan. Isang haligi ng liwanag ang bumaba mula sa langit, at ang imahe ni San Soyan ay lumitaw sa haligi ng liwanag. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinabihan ang lahat na umupo nang nakakross ang mga paa at ipagpatuloy ang pagsasanay sa kapangyarihang kanilang nakuha, ang pandama ng espiritu. Sa kabilang banda, medyo nagulat si Saint Soyan, hindi niya inakalang bibigyan ng ganoong kahalaga ng koponan ni Terence ang kanilang espiritu, na magsasanay agad kapag may oras na sila. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit napakalakas ng spirit sense ng team ni Terence. Hindi dahil sa mahuhusay ang team ni Terence, kundi dahil masisipag sila. Magaling, isa kang kwalipikadong pinuno. Isa sa alang-alang ko ang pagbibigay ng gantimpala sa inyong pangkat pagkatapos ng huling pagsusulit. Tumango si Saint Soyan sa kasiyahan habang dahan-daang nagsalita. Gantimpala. Ano yan? Walang malay na tanong ni Terence. Lahat ay nandito para sa isang bagay, at ang gantimpalang ito ay marahil ang pinakamalaking gantimpala. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Halatang ayaw nang magsalita pa ng lalaki. Nagkibit balikat si Terence. Dahil ayaw itong pag-usapan ng lalaki, ayaw na rin niyang magtanong. Pumikit siya at umupo nang nakakross ang mga paa. Bakit hindi ka naglilinang? Biglang nagsalita ang lalaki, nagniningning ang mga mata habang nakatingin kay Terence. Sa lahat ng panahong ito, ang mga laban ng koponan ni Terence ay natapos na ng mga miyembro ng kanyang koponan, at ang pagganap ni Terence ay nasa foundation stage lamang. Hindi niya napigilan ang lakas ng espiritual na pandama ni Terence. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang mabilis niyang paganahin ang kanyang spirit sense, ngunit hanggang sa huling bahagi lamang ng foundation stage niya ito na-control. Kahit na ganoon, nagulat pa rin siya, mas malakas pa ang espiritu ni Terence kaysa kay Mike. Matapos ang wala pang 5 minutong paghihintay, dumating ang isa pang grupo. Naalala ni Terence na 7 tao ang nasa grupong ito dati, pero 5 na lang ang natitira ngayon, at lahat sila ay sugatan. Hindi niya alam kung patay na ba o sugatan ang 2 pa at naiwan kung saan. Sa kanilang 5, may mahihinang espiritual na pagbabago-bago sa kanilang mga katawan, at tila napaganya na nila ang kanilang mga espiritual na kakayahan sa pandama. Gayunpaman, ang lakas ng kanilang banal na pandama ay masyadong mababa, at hindi sila matutuklasan ng hindi maingat na titingnan. Tila nakuha na ng ibang mga koponan ang kanilang espiritual na kahulugan, ngunit hindi nila ito sinanay ng malalim. Ito ay ibang-iba sa koponan ni Terence na kaya na itong gamitin. Kasabay nito, mga 5 kilometro ang layo mula sa dulong punto, ang pangkat sa Tower Road ay nagpapahinga. Boss Lito, medyo mapanganib ang ikalawang antas. Kahit nahalata ang mga benepisyo, at lahat tayo ay hindi maipaliwanag na nakarating na sa kalahating hakbang na pagtatatag ng foundation o kahit na sa maagang pagtatatag ng foundation, hindi maliit ang kapalit. Nasugatan si Bobby. Kahit hindi naman malala, mas nahiya pa siya. Namatay kaya ang batang yun na si Adan Paul. Sa tansya ko, kalahati ng team nila ang mamamatay. 7,552. Na-activate na rin ng mga miyembro ng pangkat na ito ang kanilang mga banal na pandama, ngunit hindi nila alam kung paano gamitin ang mga ito. Mas binigyan nila ng pansin ang pisikal na lakas na dulot ng banal na pandama upang mag-upgrade, iniisip na ito ang benepisyo ng ikalawang antas. Napakaliit. Sasabihin kong siguradong hindi bababa sa 2-3. Si Nasby, isa pa sa mga pinagkakatiwalaan ni Lito, ay nanghahamak na nanunuya. Si Boss Lito ang nangunguna sa team, at maayos naman ang pakikipagtulungan ng mga kapatid natin. Kaya tayo nakarating dito.
Ano pa ang saysay ng paghinto rito? Magaling. Nagkakaisa tayong magkakapatid, walang makakalaban sa atin. Tumawa si Lituhaha at tumayo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, sapat na ang ating pahinga. Tara na. Tingnan natin kung magagawa nating kalokohan ang Adenpolo sa lalong madaling panahon. Sana ay hindi mamatay agad ang batang iyon. Pakiramdam ni Lito ay hindi kasing husay niya ang ibang mga koponan. Mabuti sana kung 1/3 ng mga tao sa panig ni Adenpolo ang nakaligtas. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating ang team ng Tower Road sa finish line, nakita nilang maayos na maayos ang team ni Adenpolo at Terence. Ano? Buhay pa sila. Tiningnan siya ni Bobby nang hindi makapaniwala, hawak ang ulo gamit ang 2 kamay at sumisigaw, at nauna pa silang nakarating dito kaysa sa atin. Anong nangyayari? Nanday ka ba? Paanong walang kahit isang nasaktan? Sinabi ni Nasby na hindi bababa sa 2/3 ng koponan ni Terence ang namatay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sinampal sa mukha si Terence ng lakas. Bobby, tara na at magsaya tayo kasama si Adenpolo. Sumulyap si Bobby kay Lito at nakita niyang hindi tumutol ang kanyang amo at nanatili sa tahimik na posture. Agad niyang pinag-cross ang kanyang mga braso kay Nasby at inalog ito. Sa kanilang paningin, pareho silang nasa maagang yugto ng larangan ng pagtatayo ng pundasyon na madaling kayang durugan ang Adenpolo. Adenpolo, hindi pa tapos ang ating usapin. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para solusyonan ito. Pagkalapit, direktang itinutok ni Bobby ang daliri niya kay Adenpolo. Kahit medyo nasugatan ako, bibigyan kita ng diskwento. Kung ayaw mong lumaban, iwasan mo ako kapag nagkita tayo ulit. Gago! Tumakas kayo. Malamig niya silang sinulyapan. O kaya'y pagsilbihan ko kayo gamit ang malalaking paa ko. Ang bangag mo. Halos sumabog na si Bobby nang mapadako ang malamig na tingin ni Terence sa kanya. Walang anumang bangis, kalupitan, o hanggaring pumatay na idinagdag dito. Isa lamang itong ordinaryo at walang pakialam na titig, ngunit para kay Bo na parang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo, at nanlamig ang buong katawan niya. Sandaling natakot siya ng husto kaya hindi na niya maituloy ang pagsasalita. Sa sandaling iyon, akala ni Bobby ay mamamatay na siya sa titig ni Terence. Anong tinitingnan mo? Halika at subukan mo kung maglakas loob ka. Hindi tumingin si Nasby sa mga mata ni Terence, kaya wala siyang nararamdamang katulad ng kay Bobby. Bobby, anong ginagawa mo? Patayin mo siya. Medyo nawala ng malay si Terence, kung hindi lang dahil sa mga patakaran ng ikalawang palapag, papatayin niya ang 2 ito. Pero gusto pa rin ni Terence na pumunta sa susunod na palapag, kaya hindi niya ito masyadong maipakita. Tatakotin na naman sana ni Terence si Bobby nang binalaan siya ni Saint Zoto, bago magbukas ang ikatlong palapag, bawal ang mag-atake sa isa't isa. Sa tingin mo ba ay walang kwenta ang mga sinasabi ko? Bumalik ka na sa sarili mong grupo. Ang kanyang mahinahong mga salita ay may taglay na presyon ng banal na sentido, na nagbibigay sa mga tao ng hindi mapigil ang pakiramdam ng pang-aapi, na nagpaparamdam sa kanila na gustong magpasakop. Siyempre, hindi kasama rito si Terence, na nakalusot sa panlilinlang ni Soyan. Natakot sina Nasby at Bobby at mabilis na bumalik sa kanilang koponan. Dahil sa ganito halimbawa, masasabing malinaw na nahahati ang mga koponan sa natitirang oras, may kanya-kanyang inaalala, at walang nang-ahas na maging nakausling lumbar disc. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, halos 1 oras ang lumipas, sa wakas ay nagtipon na ang 12 koponan sa ikalawang palapag. Palihim na nagmasid si Terence. Lahat ng 12 koponan ay may mga pagbabago-bago sa spirit sense, dapat ay matagumpay nilang na-activate ang kanilang mga spirit sense abilities. Humigit kumulang 40% sa kanila ang may bahagyang mas malakas na espiritual na pandama. Dapat sana ay ginamit na nila ito noon, ngunit hindi nila ito ginamit o nilinang. Dahil nandito na ang lahat, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Lumabas si Saint Soyan mula sa haligi ng liwanag. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang projection, kundi isang totoong tao. Husgahan muna natin ang iyong pagganap sa ikalawang antas. Gagantimpalaan ko ang mga koponan na mahusay ang pagganap. Gusto kong gumawa ng report. Siguradong nanday ang team ni Adenpolo. Pakiimbestigahan po ng mabuti at parusahan sila ng mabigat.
Bago pa matapos ni Saint Soyan ang sasabihin niya, biglang sumulpot si Bobby. Nang maantala, agad na napakunot ang noo ni Saint Soyan sa pagkadismaya. Gayunpaman, hindi ito namalayan ni Bobby at patuloy na sumigaw, sa kanilang lakas, paano sila nakarating dito nang walang pinsala. At mas mabilis pa siya kaysa sa atin. Talagang pandaraya iyan. Noong una, may ilang pagdududa si Bobby. Ngayong narinig niya si Saint Soyan na nagsabing ang koponan na may mahusay na pagganap ay gagantimpalaan, bigla siyang hindi makaupo ng mapayapa. Tama, nanday sila. Para masiguro ang pagiging patas ng pagsusulit, pakiimbestigahan naman sila ng mahigpit. Agad na sumunod si Nasby, at palihim pang inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang puwitan upang hudyat ang kanyang sariling mga tao, na nagpapalabas sa lahat at bumubuo ng opinyon ng publiko, na napilitan si Sansoyan na parusuhan siya. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Sigaw ng banal na sugo na si Soyan, paano ka nang ahas magsalita kung ako ang nagsasalita? Hindi mo ba alam kung sino ka? Bahagyang nagulat si Bobby at mabilis na nagpakita ng isang mapang-akit na ngiti. Ginoo ko, nagsasabi ako ng totoo. Ano ba to? Nagmura si Saint Soyan habang sinipa si Bobby ng paliparin. Hooray! Kasabay ng isang sigaw, lumipad si Bobby ng diretso ng mahigit 10 metro at tumama sa isang bato gamit ang isang squish. Maraming buto ang nabali. Malalaki rin ang mga paa. Nagningning ang mga mata ni Morris at ng iba pa habang inihahambing ang mga paa ni Terence sa kay Soyan, pero pakiramdam pa rin nila ay mas maganda ang mga paa ni Terence. Tuturuan kita ng leksyon. Kapag naglakas loob kang makipagkompetensya ulit, lalo na't sisirain mo ako, papatayin kita. Malamig na tiningnan ni Saint Soyan si Bobby at nagbabala. Lumiit si Nasby at hindi na nang ahas na hikayatin ang iba. Mabilis siyang umatras ng kaunti, sa takot na makuha ang atensyon ni Sansoyan. Ituloy na natin. Saan tayo kanina lang? Nag-isip sandali si Saint Soyan bago nagpatuloy, kung pag-uusapan ang mga koponan na mahusay ang performance, gagantimpalaan sila. Tungkol naman sa gantimpala, pag-uusapan natin yan mamaya. Biglang gustong umiyak ni Bobby pero hindi niya mapigil ang mapaluha. Naisip niya, sinisisi mo ako sa pag-abala sa iyo, pero hindi mo naman balak ituloy. Napakamalas ko. Ayon sa aking obserbasyon, ang koponan na may pinakamahusay na pagganap sa pagkakataong ito ay itong 13 kataong koponan. Inihayag si Santo Soyan. Matapos ang ilang obserbasyon, napagtanto ni Saint Soyan na ang koponan ni Terence ang may pinakamalakas na espiritu. Kahit ang lahat ng iba pang mga koponan ay hindi maihahambing sa kanila. 7,553. Dahil dito, naging mousy sa si Saint Soyan tungkol kay Terence, may kakayahan ang lalaking ito, na makita ang bentahe ng pandaman ng espiritu at himukin ang mga miyembro ng kanyang koponan na magsanay. Ang taong ito ay maaaring ituring bilang isang mahalagang target sa pagsasanay at irekomende sa pantas na emperador. Mahirap garantyahan na hindi niya kayang panindigan ang sarili niya sa hinaharap. Kung magkakaroon ng magandang kinabukasan si Terence, magiging isang malaking tulong ang kanyang rekomendasyon, at gagantimpalaan siya ng bagong santuwaryo. Panginoon ko, nais ko pong itanong, paano po ang paghuhusga sa inyong mga resulta? Sa palagay ko po ay hindi naman po masama ang aming pagganap. Kung dahil lang sa nauna silang dumating dito, sa tingin ko ay wala nang saysay. Sa huli, hindi pinansin ni Saint Soyan si Lito at nagpatuloy sa pagsasabing, bakit sila ang pinakanamumukod tangi. Ang aking paghatol ay batay sa kakayahan ng bawat miyembro ng koponan sa espiritual na kamalayan. Hindi lamang walang nasugatan ang 13 kataong pangkat na ito, kundi binuksan din nila ang kanilang espiritual na pandama at nilinang pa ito, kaya sila ang unang nararapat. Banal na sentido. Ano ba yan? Naguluhan si Dale. Lumvel up na ang lahat ng miyembro ng team natin. Lahat sila ay eksperto na sa pagbuo ng pundasyon. Bakit hindi nila magawa? Kung gayon, tingnan mo ang lahat ng nandito, sino ang wala sa foundation stage. Malamig at naiinip na tumingin si Saint Soyan. Sabi ko na sa'yo huwag mo akong istorbohin kapag nagsasalita ako, kaya tumahimik ka. Habang nagsasalita siya, iniwas ni Sansoyan ang tingin sa kanya, dahilan para mapasigaw si Lito ng nakakapangilabot na sigaw at matamba sa lupa. Isang banal na atake ng pandama.
Ang ginamit ni Santo Soyan ay isang espiritual na atake. Maaaring hindi napansin ng iba, ngunit malinaw na nakita ni Terence ang lahat. Sa sandaling ito nakita ni Terence ang lakas ni Soyan, isa siyang practitioner ng orihinal na antas, at isang practitioner na nakatuon sa kanyang espiritu. Sa madaling salita, ang primordial spirit ng kabilang partido ay nakarating na rin sa bagong panganak na soul stage. Ito ang tinatawag na dahilan kung bakit isang sulyap lang ay maaaring makapatay ng tao. Agad na nanahimik ang pangkat ni Lito dahil sa takot at hindi nang ahas na sumuway. Masunurin silang nakinig. Susunod, ipapaliwanag ko sa lahat kung ano ang banal na pandama at kung ano ang mga gamit nito. Maaari mo itong ituring na isang aral, ngunit ang aral na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa madaling salita, mauunawaan mo ang banal na kahulugan bilang isang karugtong ng espiritual na kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng isang malakas na banal na kahulugan ay maaaring gumanap ng isang napakalaking papel sa labanan. Paano kaya kung ngayon lang, ang paraan ng pag-atake ko sa taong iyon ay divine sense? Sa isang tingin ko lang, napaluhod ko siya. Isa itong spiritual sense attack. Biglang napagtanto ng lahat. May ganoong paraan pala ng pakikipaglaban, ngayon lang nila ito narinig. Bukod kay Terence, maging sina Mike at Morris ay nagulat. Para bang pumasok sila sa isang bagong mundo. Maaaring napansin mo na mas matalas na ang iyong sixth senses kaysa dati. Tama, ang layunin ng pagsusulit sa level na ito ay upang matagumpay na mabuksan ng lahat ang kanilang divine sense. Mararamdaman mo na ang iyong field of vision ay lubos na lumawak, at halos wala ng mga blind spot. Maaari mo na ngayong obserbahan ang mga lugar na karaniwang mahirap makita. Bukod pa rito, lahat kayo ay mga eksperto na sa pagtatatag ng foundation ngayon, kaya paano kayo nag-level up? Iyon ay dahil kapag na-activate na ang inyong divine sense, ang isang baguhan ay makakarating sa half-step foundation establishment, o kahit na sa early foundation establishment. At ang pagbuti ng kamalayan ang magtulak sa pagbuti ng true chi sa katawan, at mula roon, ang katawan ay sabay-sabay na i-upgrade. Ito ay pangunahing kaalaman lamang ng banal na pandama. Marami pa ring mga pamamaraan at gamit para dito. Maaari mo itong unti-unting pag-aralan at maranasan sa hinaharap. Maraming sinabi si San Soyan, ngunit ito ay karaniwang ang pangunahing kaalaman sa banal na pandama. Natuklasan ni Terence na ang pagtuturo ng taong ito ay mahusay, napaka-propesyonal, at kinasasangkutan pa ng ilang mga pangunahing pamamaraan ng pagsasanay ng espiritu. Ang mga teoryang ito ay hindi naman mas mababa kaysa sa pambungad na manual ng banal na sentido ng sinaunang mundo ng martial arts. Sa paliwanag ni Soyan, maaaring simulan ng mga taong naruroon na linangin ang kanilang banal na pandama sa pamamagitan ng pagtukoy dito, at makakamit nila ang isang tiyak na antas ng pag-unlad sa maikling panahon. Kahit sa isang sky-class island, maaaring hindi makahanap ng ganito kagandang entry manual para makapagsanay ang mga tao. Kahit papaano sa Mystic Division si College ni Terence, hindi ito ipinaliwanag ng detalyado ni Xu Xiaoyan. Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang malamig na nakatingin, iniisip ang pinagmula ng lalaking ito. Maaari kayang may kaugnayan ang taong ito sa maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kung hindi, bakit siya magiging bihasa sa espiritual na aspeto? O maaari kayang ang tinaguriang hari ng ahas sa dagat na ito ay nagmula sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Posible ang lahat ng ito. Sige, in lang ang para sa klase. Ngayon, subukan mo ang paraang itinuro ko sa iyo at tingnan mo kung may mga pagbabago. Pumalakpak si Saint Soyan upang gisingin ang karamihan, na kanina pa nakikinig ng tulala. Matapos makinig sa mga salita ni San Soyan, agad na bumalik sa realidad ang lahat mula sa kanilang kalasinggan at dali-daling nagsimulang maglinang ayon sa pamamaraang itinuro ni Soyan. Halata ang epekto, karamihan sa mga tao ay kaya nang gamitin ang kanilang banal na pandama, ngunit hindi ito masyadong pinag-isipan ni na Mike at ng iba pa. Sinimulan na nilang sanayin ang kanilang banal na pandama matapos matanggap ang patnubay ni Terence, at alam lamang nila na ang kakayahang ito ay tinatawag na banal na pandama. Kasabay nito, lalong lumago ang paghanga ni na Mike at ng iba pa kay Terence.
Nalaman na niya ang pattern at paraan ng pagsasanay ng disiplina bago pa man niya hinintay ang lektura ni Soyan. Ang kapitan nga talaga ang kapitan. Sumipa siya ng 2 beses at ang galing niya, class. Hindi naman masama ang performance ng lahat sa ikalawang antas. Nasabi ko na ngayon lang na ang koponan na may pinakamahusay na performance ay bibigyan ng isang tiyak na gantimpala. Pagkatapos ng lahat sa kanilang pagsasanay, muling binanggit ni Saint Soyan ang parehong lumang paksa. Malapit nang magbukas ang ikatlong antas. Tutuperin ko na ang aking pangako. Habang nagsasalita siya, kumuha si Saint Soyan ng isang bote ng jade at inalog ito sa itaas ng kanyang ulo. May 13 tableta dito. Pagkatapos inumin ang mga ito, mapapabilis nito ang paglinang ng espiritual na pandama. Ibibigay ko na ito ngayon sa pangkat na may pinakamahusay na pagganap. Dapat magsumikap din ang iba sa inyo, mas marami pang pagkakataon sa susunod. Kumurap si Terence. Isang tableta na maaaring magpabilis sa pagsasanay ng espiritu. Maaari kayang ito ay ang Pildores na pampakalma ng espiritu. O ang Pildores na naipon ng espiritu. Ang isang napakahalagang tableta ay maaaring ibenta sa napakataas na halaga, at ang lalaking nasa harap niya ay nagbigay lang ng 13 sa mga ito. Kailangan ba niya maging ganito kabukas palad? Hindi pa natatapos ang pag-iisip nang iabot ni Saint Soyan ang bote ng jade kay Terence. Ikaw ang pinuno ng pangkat, kaya ikaw ang mamamahala sa pamamahagi. Maraming salamat. Tinanggap ito ni Terence nang walang pag-aalinlangan at nagpasalamat bago binuksan ang bote para tingnan ang laman ng tableta. 13 nga sila, pero maliliit at magaganda ang mga ito, kalahati lang ang laki ng kuko ni Terence. Sa katunayan, mas angkop na tawagin itong tableta. Hindi isang tableta. Maaari rin ba nitong mapabilis ang paglinang ng banal na pandama? Bakit niya naramdaman na parang may mali? Tinaas ni Terence ang isang kilay at mahinahong isinara ang bote. Itong uri ng gamot na hindi alam ang pinagmulan at ang mga sangkap, mas mabuting maghintay muna sa pananaliksik para makumpirma na walang problema bago ito ibigay sa mga miyembro ng pangkat. Kung hindi, kung may mangyari sa kanila, mapapahamak sila at kailangan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. 7,554. Hindi mo ibibigay ang mga tableta sa mga tauhan mo. Hayaan mo silang uminom, makakapagpalakas ito sa kanila. Sandaling tumigil si Saint Soyan, hindi inaasahan na basta na lang itatago ni Terence ang bote ng jade. Bilang isang kapitan, hindi ba't masyado kang nagmamataas sa iyong katiwalian? Ang dahilan kung bakit niya ito ibinigay kay Terence ay dahil gusto niyang gumawa ng pabor kay Terence at irekomende ito sa Saint Emperor. Pagkatapos ng mabilis na pagsikat ni Terence, magkakaroon pa siya ng isa pang koneksyon sa bagong Saint. Gayunpaman, nilustay mo ang tinte sa harap ko mismo. Dapat ba akong magpanggap na hindi ko ito nakita? Hindi ko sila mga tauhan, mga kasamahan ko sila sa koponan. Itatago ko muna ang mga gamit, at saka ko na lang ibibigay. Bahagyang ngumiti si Terence at humarap sa kanyang grupo, malaki ang itinaas ng lakas ng lahat. Walang pakinabang ang pag-inom ng mga table tasks para patuloy na gumaling ngayon. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos nating patatagin ang ating kasalukuyang lakas. Naiintindihan ko. Matandang ikawalong kapitan, natatakot ka na baka hindi na natin mapigilan at inumin agad ang gamot, kaya humina ang ating lakas, di ba? Gaya ng inaasahan sa kapitan ng ikawalong kapatid, napakamaalalahanin mo. Pumalakpak si Mike at nagningning ang mga mata, sa totoo lang, sa tingin ko dapat mapunta lahat ng gamot sa kapitan. Kung mas malakas ang kapitan, mas lalakas tayo. Hindi ba? Tama. Sa tingin ko rin. Ako, si Fernandez, ang magbibigay ngayon ng aking bahagi ng tableta sa kapitan. Napakasensitibo ng balahibo sa binti ni Fernandez, at walang pag-aalinlangan niyang niyakap ang kanyang hita. Nagpahayag din ng kani-kanilang opinyon ang iba. Marahil ay gusto ng ilan sa kanila ang mga table tasks, ngunit dahil nangunguna sina Mike at Fernandez, walang mahihiya na humingi pa ng mga table tasks pagkatapos na may sumunod sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Saint Soyan habang nakatingin sa eksena ng hindi makapaniwala. Ano ba itong nangyayari? Halatang halata na ang pagiging kurakot niya, pero nagmamadali ka pa ring konsentihin iyon.
Bakit wala akong ganoong nasasakupan? Kung ang tabletang ito ay ibibigay lamang sa kapitan, hindi ito magiging epektibo. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Saint Soyan. Naisip niya kung mas makabubuting ibalik ang bote ng jade at ipadala ito sa kanila isa-isa upang maubos nila ito agad. Pero kung gagawin nila iyon, para na rin itong nakakasakit kay Terence, isang potensyal na stock. Ang hirap talaga. Kalimutan mo na yan. Walang silbi kung kakain ako ng marami ng mag-isa. Kapag tama na ang panahon, natural lang na ibibigay ko yan sa'yo. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Para naman talaga sa ikabubuti mo na hindi ko muna ito ibibigay sa iyo sa ngayon. Hindi naman sa gusto ko ito para sa sarili ko. Dapat mas maging mapagmasid ka kapag ipinapakita mo ang iyong katapatan, di ba? Hindi mo ba nakita kung gaano kalungkot ang santo? Kung magpapatuloy siya, sino ang mag-aakala na magagalit ang kabilang panig? Medyo nakahinga ng maluwag si Saint Soyan matapos marinig ang mga salita ni Terence, hindi mahalaga kung kakain sila mamaya, basta't kakainin nila ito. Magaling! Ngayong naipamahagi na ang mga gantimpala, oras na para buksan ang pasukan papunta sa ikatlong palapag. Medyo prangka si Saint Soyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuksan niya ang pasukan sa ikatlong palapag at nagpatuloy, iba ang ikatlong palapag sa ikalawang palapag. Hindi na tayo kikilos ng pangkat-pangkat. Lahat ay magiging individual at random na ipapadala sa isang sulok ng ikatlong palapag. Sa ikatlong palapag, kailangan mong patuloy na linangin ang iyong banal na pakiramdam. Kung gaano kalayo ang maaari mong linangin at kung anong uri ng kayamanan ang iyong makukuha, lahat ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap. Pareho pa rin ang mga patakaran. Pagkatapos ninyong magkita, maaari kayong maglaban-laban, ngunit hindi kayo maaaring magpatayan. Kung sino man ang maglakas loob na pumatay sa akin, papatayin ko siya bilang kabayaran, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Kakaunti ang mga tugon na nagmula sa lahat ng dako. Tutal, hindi naman ito isang regular na hukbo, kaya wala nang mahihiling pa si Saint Soyan. Dahil naiintindihan mo na, pumasok ka na. Tumanggaw si Saint Soyan kay Terence. Ang koponan mo pa rin ang nangunguna. Magsikap ka pa at sikaping makuha muli ang pinakamahusay na resulta. May tiwala ako sa iyo. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Ano pa ang saysay ng pagtingin dito o hindi? Sino ang mag-aakala kung may side effect ang walang kwentang gantimpalang iyon? Bago pumasok, ginamit ni Terence ang oras para palihim na mag-iwan ng marka ng espirito kay Mike. Bagamat sinabi ni Saint Soyan na hindi niya kayang pumatay ng kahit sino, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Mike. Kaya, ang unang layunin ni Terence pagpasok sa ikatlong palapag ay hanapin si Mike. Kung tungkol naman sa iba, ituturing niya lang itong isang pagkakataon para makakuha sila ng karanasan. Hindi naman sila mamamatay, kaya maaaring mas marami silang makuhang benepisyo kung hahayaan nila silang mawala. Pagkatapos makapasok ang lahat sa ikatlong palapag, mag-ingat kayo. Tandaan ang mahalagang bagay, iyon ay, kapag kayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, gamitin ang inyong banal na pandama. Bilang pinuno ng pangkat, kinailangang ipaalala ni Terence sa lahat na wala pa silang gaanong karanasan sa mga pakikipagsapalaran ng mag-isa, hindi tulad ni Terence na nasanay na sa paglipad ng mga dungeon. Hindi ako masyadong sigurado sa sitwasyon sa ikatlong antas. Habang nagsasanay kayo, sikapin ninyong makahanap ng mga kasama, suportahan ang isa't isa, at alagaan ang isa't isa. Opo. Kapitan. Mabilis na tumanggo sina Morris at ang iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay napakaseryoso. Ayaw nilang mahiwalay kay Terence, madali nilang lalampasan ang bawat palapag kasama ang isang malakas na kapitan na tulad niya. Pero ngayon, kailangan na talaga niyang umasa sa sarili niya. Gayunpaman, palihim na nakapagdesisyon na ang lahat. Hindi nila dapat ipahiya ang kanilang kapitan. Sa anumang kaso, ang mga miyembro ng koponan ay may mas mataas na panimulang punto kaysa sa ibang mga koponan. Maging sa kanyang espiritual na pandama o pisikal na lakas, nalampasan na niya ang ibang mga koponan. Sa napakalaking kalamangan niya, kung wala pa rin siyang magagawa, talagang hihina ang aura ng pinuno ng koponan. Sige, tara na.
Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at naglakad papasok sa lagusan. Sa pagkakataong ito, nag-ingat si Terence at sinabihan ang malditong nilalang na lumabas at tingnan ang sikreto ng portal. Senior Ghost, may natuklasan ka bang kakaiba sa pagkakataong ito? Tanong ni Terence pagpasok pa lang nila sa portal. Hindi talaga ito mukhang isang normal na porma sayon. Nagsasabing, medyo katulad ito ng teknolohikal na kombinasyon sa Sub-Island. Pero mas tumpak at mas advanced ito, sabi ng malademonyong nilalang pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Isang teknolohikal na porma sayon. Maaari kayang ang sentral ang nasa likod nito. Nagulat si Terence. Ang unang reaksyon ni Terence ay ang maisip ang sentro. Imposibleng makalika ang hari ng ahas sa dagat ng ganito kalaking bagay libu-libong taon na ang nakalilipas. Bukod pa rito, hindi na ito kayang likhain ng teknolohiya ng tao ngayon. Sa buong secular na mundo, maliban kay Han Jingjing, si Central lang maralang tanging nakakagawa ng ganito. Maaari kayang ang palasyo ng hari ng ahas sa dagat ay nilikha ng bagong banal na rehiyon. Gayunpaman, may kakayahan ba ang sentro na mabilis na mapabuti ang sinaunang espiritu? Kung mayroon man, hindi ba't ang mga bio-human na binuo ng sentro ay magiging napakalakas? Hindi ako sigurado. Kailangan mong imbestigahan ito mismo. Pagkatapos magsalita ng kakilakilabot na bagay, nagpatuloy siya sa paggawa ng sarili niyang mga gawain. Habang nagsasalita siya, nanlabo ang paningin ni Terence, at natapos ang teleportasyon. Nasa ikatlong palapag na siya ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang mundo sa ilalim ng dagat. Hindi na ito napapaligiran ng tubig dagat, kundi ng normal na hangin. 7,555. Pero, itong lugar na ito. Bakit parang pamilyar ito? Sa kabilang banda, matapos mapaalis ni Sansoyan ang lahat ng mga kukuha ng pagsubok sa ikalawang antas, agad niyang nakipag-ugnayan sa Sun Emperador. Kamahalan, Sage Emperor, napakaganda ng epekto ng ikalawang palapag. Matagumpay na nabuksan ng lahat ng mga nakaligtas ang kanilang espiritual na pandama, at ang kanilang pisikal na lakas ay lubos ding tumaas. Sa sandaling ito, ang banal na sugol na si Soyan ay lubos na magalang, hindi tulad ng kanyang dating kay-abangan. Sa kanila, may ilan na mahusay na gumanap at higit na lumampas sa aming inaasahan. Ang tiyak na listahan ay ang mga sumusunod. Lahat ng nasa team ni Terence naging parang isang imahe sa harap ng Saint Emperor. Kung tungkol sa kanilang mga pangalan, sila ay may label na Test Subject No. 1, at Test Subject No. 2. Natural lang, si Terence ang numero 1 subject sa pagsusulit. Magaling ang ginawa mo. Patuloy kang makinig at iulat sa akin kung may anumang progreso. Tumango ang Saint Emperor sa kasiyahan, nagpapakita ng aura ng isang nakahihigit na nilalang habang pinupuri siya, tatandaan ko ang iyong mga nagawa. Pagkatapos makumplito ang misyon, gagantimpalaan kita. Maraming salamat, Sage Emperor. Tiyak na yuyuko sa iyo ang nasasakupang ito at mamamatay sa harap mo. Ito mismo ang gustong marinig ni Sansoyan, at agad siyang yumuko upang ipakita ang kanyang katapatan. Nagbigay pa ng ilang panghihikayat ang pantas na emperador bago tinapos ang tawag kay Soyan at kontaken si Miss Liger. Miss Liger, ang mungkahi ko ay naging matagumpay. Lahat ng pumasok sa ikalawang palapag ay nakapag-activate na ng kanilang espiritual na pandama. Ang ilan sa kanila ay lumampas pa sa aming inaasahan at nagkaroon ng malaking pagtaas sa kanilang espiritual na pandama. Tuwang-tuwa ang Santo Emperador sa kanyang sarili habang hinihingi niya ang kredito kay Kimi Liger, dahil sa karanasang ito, makakabuo ako ng maraming ekspertong may mataas na antas sa hinaharap kung sasanayin ko sila ayon sa aking mga pamamaraan. Mas makapangyarihan siya kaysa sa simpleng ekspertong biochemical mula noon. Bagamat eksperto rin ang mga eksperto mula sa sentro, karamihan sa kanila ay napabuti ang kanilang lakas sa pamamagitan ng mga eksperimentong biochemical. Ang kanilang lakas ay lubos na nabawasan sa parehong antas. Halimbawa, ang ilang Saint Messenger na nakilala ni Terence noon ay mga Golden Core Masters, ngunit sila ay mga half-step Golden Core Masters lamang.
Gayunpaman, ang pamamaraang iminungkahi ng pantas na emperador ay ang pasiglahin ang kamalayan ng taong pinag-aralan, na nagpapahintulot sa kamalayan na magtulak sa pisikal na katawan upang mag-upgrade ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, hindi lamang magkakaroon ng mga depekto ng mga nakaraang biochemical na gamot ang mga ekspertong ginawa, kundi magiging mas malakas din sila kaysa sa mga ordinaryong eksperto na nasa parehong antas. Magaling ang ginawa mo. Kung talagang magtatagumpay ang plano, personal kong hihilingin kay Professor Lee na tulungan kang makuha ang kredito, at hindi magiging mahirap para sa akin na tulungan kang bumalik sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban at duminahin ito. Matapos makinig sa ulat ng pantas na emperador, ngumiti si Kimi Liger. Mukhang tama ang pagpili sa iyo bilang Saint Emperor ng bagong Saint Realm. Tagumpay na tumawa ang pantas na emperador. Pakiramdam din niya ay isa siyang henyo. Gulat na gulat pa rin si Terence. Naramdaman lang ni Terence na parang pamilyar ang lugar noong una siyang dumating, pero normal lang ito. Maraming tao ang may parehong pakiramdam kapag sila ay nasa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan noon. Pero pagkaraan ng ilang sandali, sigurado na si Terence na nakapunta na siya rito dati. Ito ang lugar ng pagsubok ng maliit na Jangho noong sinaunang panahon. Ang ikatlong palapag ng siyam na palapag na glazed pagoda ba talaga ang training ground? Sa sandaling iyon, natulala si Terence. Hindi siya magkakamali. Noon, natagpuan ni Terence ang spirit grass at spirit grass dito, na nagtatayo ng isang hindi masisirang pundasyon para mas lumakas ang kanyang espiritu. Narinig din niya ang balita tungkol sa makasalanang lotes na may lilang ambon mula sa siyam na bagong silang na sanggol dito. Kaya naman, ito ay isang lugar na napakahalaga at makabuluhan para kay Terence. Maaari niya siyang mapagkamalan kahit saan, pero hindi dito. Habang iniisip ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban, nakaramdam si Terence ng nostalgia. Kung iisipin, hindi pa siya bumabalik simula noong huli siyang umalis. Si Mila, si Yubi. At marami sa mga kaibigan ko. Iniisip ko kung maayos ba silang lahat. Umiling si Terence, sinusubukang alisin ang mga iniisip na iyon. Tila kapag tumatanda ang isang tao, mas madali niya itong mamimiss. Sa katunayan, hindi naman matanda si Terence, siya ay nasa edad 20 anyos lamang, na itinuturing na bata sa mundo ng pagsasanay. Masyado lang siyang maraming pinagdaanan sa mga nakalipas na taon, at hindi na siya bata. Maaari kayang ang ikatlong palapag ng siyam na palapag na glazed pagoda ay may kaugnayan sa sinaunang mundo ng martial arts. O gumamit ba ang sentro ng isang pormasayo ng teleportasyon para ipadala sila sa maliit na Jangho ng sinaunang panahon? O maaari bang ang siyam na palapag na glazed pagoda ay ginaya ang trial ground ng maliit na Jangho noong sinaunang panahon, ngunit hindi ito ang tunay na trial ground? Kahit anong mangyari, kailangan niya munang hanapin si Mike. Ramdam ni Terence ang marka ng espiritu kay Mike, hindi siya masyadong malayo. Sa kaisipang iyon, ginamit ni Terence ang kanyang kidlat at naglaho sa isang kidlat. Hahaha, ang swerte ko at nakakilala ako ng kasama ni Aden Polo. Pinahinto ni Bobby si Mike kasama ang dalawang tao. Napakaswerte ng lalaking ito. Hindi nagtagal pagkakapasok niya, nakasalubong niya ang dalawang kasama, at pagkatapos ay si Mike na nag-iisa. Dahil wala rito ang batang yan na si Adan Paul, ganoon din ang manggulo muna sa iyo. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang kasama mo, Adan Paul. Sa tingin mo ba makakatulong ang pagkakaroon ng mas maraming tao? Kalokohan yan. Mapanghamak na ngumisi si Mike at hindi natatakot kina Bobby at sa dalawa pa. Ang isang tunay na kabalyero ay hindi kayang intindihin ng mga maruruming tulad mo. Halika, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Kung bago pa man ang breakthrough, hindi matatakot si Mike sa isang 1-on-3 na labanan. 3 gangster lang naman iyon sa maliliit na bayan, ano ba ang problema? Ngayong lubos nang bumuti ang kanyang lakas at mayroon na siyang mga superpower, mas lalo pang sabik si Mike na subukan. Matagal na niyang gustong makahanap ng makakasama sa pagsasanay. Nagdala si Bobby ng mga tao sa pintuan, na talagang maganda. Ang galing mo namang magyabang, muntik na kaming matakot sa'yo. Tumawa si Bobby ng kakaiba, sa tingin mo ba hindi ka namin mapapatay? Kaya ka ba hindi natatakot?
Ang totoo, kahit hindi kita patayin ngayon, pahihirapan pa rin kita ng husto at pagkatapos ay magsusumamo ka na lang para sa kamatayan. Ang daming kalokohan. Bakit? 3 laban sa isa, tapos ayaw pa rin ninyong lumaban. Mapanghamak nang umisi si Mike, hawak ang espada sa isang kamay at itinutok ang daliri kay Bobby at sa dalawa pa, "Tara na. Hindi kita papatayin. Hanggang sa huli, bubugbugin kita hanggang sa magduda ka sa buhay mo at saka magpakamatay." Kalokohan. Kaya kitang patayin ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Bobby, at biglang naunat ang kanyang mga kamay na parang mga kuko. Pagkatapos, sumigaw siya, "I freeze." Pakiramdam ni Mike ay nanigas ang katawan niya na parang may nakagapos, at hindi na siya makagalaw. Ano? Anong klaseng kapangyarihan yan? Nabigla si Mike. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kakaibang kapangyarihan. Dahil sa pagkagulat, nawala na talaga siya ng kakayahang lumaban. Hahaha, nasabi ko na nga ba na kaya kitang patayin ng mag-isa? Tumawa si Bobby ng ilang beses, at biglang namula ang mukha niya. Sumigaw siya sa dalawa niyang kasama, "Anong ginagawa ninyo? Bilasan ninyo at itali ang batang ito. Hindi ako makakatagal." 7,556. Agad na iniwas ng dalawa niyang kasama ang tingin sa kanya. "Hindi ba't sinabi mong kaya mo siyang patayin ng mag-isa? Angkop ba talaga ang magpakita ng kaduwagan pagkatapos umakto ng matapang?" Hindi napigilan ni Bobby. Ang lakas ni Mike ay higit pa sa kanyang inaakala. Bagamat pansamantala siyang nakulong, talagang mahirap ito. Kung kaya niyang harapin si Mike ng mag-isa, hindi siya hihingi ng tulong sa mga kasama niya. Mas mabuting magpakatatag na lang ng mag-isa. "Bobby, nagdala ka ba ng lubid?" "Wala akong lubid dito." Hinalughog ng isa sa mga kasama ang katawan niya at inosenteng tiningnan si Bobby. Ganon din ang isa. Nagkibit balikat siya at sinabing, "Wala akong lubid, paano ko siya itatali?" Halos magalit si Bobby. Pagod na ako. Gusto mo bang itanong sa akin ang lahat? Habarin mo ang sinturon mo at hawakan mo muna ng ilang sandali. Wala siyang ibang magawa kundi mag-isip ng ideya para malutas ito. Pakiramdam ni Bobby ay talagang matalino siya. "Mag-like ako kapag libre ako." "Sige. Tapusin mo na agad." Nagliwanag ang mga mata ng lalaking unang nagsalita. Humakbang siya paarap at sinimulang tanggalin ang sinturon ni Bobby sa isang pag-click. Agad na natulala si Bobby. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, natanggal na ang sinturon. Muntik na siyang dumura ng dugo. "Gago ka ba? Bakit mo hinaila ang sinturon ko? Kung hindi ko kukunin ang sinturon mo, kukunin ko ba ang sarili kong sinturon? Ako ang magiging tanga kung ganoon." Mabilis siyang gumanti. Nahihilo ang mga mata ni Bobby, at halos mawalan na ng lakas. "Ikaw ang magguguhit ng batang yan. Hindi ba natin pwedeng gamitin ang sarili niyang sinturon para itali siya?" "Totoo yan. Sige, tutulungan kitang isuot ulit ang sinturon mo." Hinampas ng lalaki ang noo niya at naramdaman niyang may katuturan ang mga sinabi ni Bobby. Humarap siya at ibinalik ang sinturon. Gusto siyang sampelan ni Bobby. "Dahil ganito na ang lahat, hindi mo ba muna siya pwedeng itali? Sinabi ko na ngang hindi na ako makakatagal pa. Isa ka bang especially iya mula sa kabilang panig? Sinasadya mo ba akong galitin ng todo para mailigtas mo ang batang yan?" Bago pa siya makapagsalita, may kumidlat, at biglang lumitaw si Terence sa parang. Pagkatapos, tumigil sa paggana ang kapangyarihan ni Bobby. Nirelax ang katawan ni Mike. Sa wakas ay nakabawi na siya ng kalayaan. "Kapitan numero 8, nandito ka na. Ang galing. Iniligtas mo na naman ako." Tuwang-tuwa si Mike. Ikinumpas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at ngumisi kay Bobby, "Gusto mo akong mapahiya? Gusto mo akong itali? Ako." Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumulpot ang katawan ni Terence sa harap ni Bobby. Itinaas niya ang kanang binti at casual na sinipa ang mukha ni Bobby. Walang reaksyon si Bobby. Iniisip pa rin niya kung paano sinira ni Terence ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng kidlat. Sa huli, isang malaking paang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. At pagkatapos, lumipad siya sa langit.
Gumawa ito ng 12 simoy sa ere at pagkatapos ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Kapitan Matandang 8, bakit mo ginamit ang paraan ng pagkontrol ng malalaking bakas ng paa kay Bobby? Plano mo ba itong kontrolin na parang isang halimaw sa dagat? Labis na nagulat si Mike. Naisip niya sa sarili, ang paraan ng pagkontrol sa higanteng bakas ng paa ay napakamahiwaga. Siguro nga kaya nitong kontrolin ang mga tao. Napanganga si Terence. Ang gulo talaga ng utak ng batang ito. Alam na alam niya kung paano kontrolin ang lahat gamit ang malalaki niyang yapek. Naglakas loob silang apihin ang mga miyembro ng team ko, ibig sabihin hindi nila ako binigyan ng mukha. Mabuti na lang at hindi sila namatay sa mga sipa ko. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at sumulyap sa dalawang kasabwat ni Bobby ng may malamig na mga mata, kayong dalawa, sampelan ninyo ang sarili ninyong mga mukha o hayaan ninyong sipain ko ang mga mukha ninyo. Nagkatinginan ng dalawang lalaki at tinimbang ang sitwasyon sa kanilang mga puso. Pakiramdam nila ay mas makokontrol nila ang kanilang lakas at hindi sila magdudulot ng anumang problema. Kung hindi, masisira ang mukha niya kung sipain siya ng mukhang mabangis na lalaki. Pangit talaga si Bobby noong una, at ang pagpapapangit ay parang plastic surgery, pero pareho nilang naramdaman na gwapo silang mga lalaki, at ang pagpapapangit ay talagang hindi matitiis. Kami mismo ang gagawa niyan. Tumango ang dalawa at nagsimulang sampelan ang kanilang mga sarili sa harap ni Terence. Tulad ng inaasahan, ang teknik ng manipulasyon ni Kapitan Matandang 8 sa Bigfoot ay kahanga-hanga pa rin. Kaya pa niyang kontrolin ang mga tao at gawin ang anumang gusto niya. Kailan ko kaya makukuha ang lakas mo? Tanong ni Mike na may paghanga. Kahit kalahati lang, o kahit 10 bahagi, sapat na. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso si Mike, humahanga na siya kay Terence ngayon. Kasabay nito, bilang tagapagmana ng isang malaking pamilya, medyo mainitin ang ulo niya, ngunit may utak pa rin siya. Hindi inisip ni Mike na kayang bayaran ng kanyang ama ang isang ekspertong tulad ng kapitan ng ika-8 kapatid, dahil ang ganitong uri ng tao ay nakatadhana na maging bida kahit saan pa siya magpunta. Hindi siya susuko para sa kaunting pera. Kaya naman, hindi na nang-ahas si Mike na tawagin ang sarili niyang isang batang Panginoon. Itinuring niya si Terence bilang kanyang tunay na kapitan. Maglinang kang mabuti. Magkakaroon ka ng pagkakataon. Inalo siya ni Terence, ngunit alam niyang pampakalma lamang iyon. Ang kanyang lakas ay nakuha sa pamamagitan ng pagdaan sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, at hindi ito maaaring gayahin. Maaaring namatay si Terence kung hindi siya nag-ingat, mayroon siyang lakas at tiyaga, ngunit swerte rin siya. Kung tungkol naman kay Mike, kung hindi dahil sa tulong ni Terence, malamang ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Ito ang kapaligiran ng karaniwang mundo, kung wala si Terence, hindi mararating ni Mike ang gininto ang kaibuturan, kahit 1% lang ng lakas ni Terence. Siguradong magsisikap ako sa aking cultivation at sisikapin kong mahabol ang mga yapot ni Captain 8 Brother sa lalong madaling panahon. Nag-aalab sa galit ang mga mata ni Mike. Dati, gusto lang niyang maging isang kabalyero na nagtataguyod ng hustisya. Ngayon, gusto niyang maging isang tunay na makapangyarihang tao, isang master na nasa tuktok ng mundo ng cultivation. Sandali pang tumigil si Mike bago bumaling kay Terence. Kapitan numero 8, may natanggap ka bang balita? Anong impormasyon? Hindi alam ni Terence ang nangyayari, may nagpadala ba ng mensahe kay Mike? Gayunpaman, kung nagawa niyang ipahayag ang kanyang boses ng hindi natutuklasan, tiyak na eksperto siya. Kailangang malaman ng isa na si Terence ay isa ng tunay na Panginoon ng sirang kaharian ng dagat. Ano ang yugto ng paghahati ng dagat? May kapangyarihan itong hatiin ang mga bundok at dagat, at kayang sirain ang mga bundok at lupa gamit ang isang suntok o sipa. Ang kaharian ni Terence na sumisira sa dagat ay nabunot mula sa lupa, ngunit ang ibang mga tao ay kinailangang magsaka ng 12 o kahit daan-daang taon para makabangon. Matapos marating ng mga cultivator ang makalangit na daw, maaaring pahabain ang kanilang haba ng buhay ng walang hanggan, ngunit hindi ibig sabihin nito na sila ay immortal. Karamihan sa mga cultivator ay daan-daang taong gulang na pagdating nila sa yugto ng pagbukas ng bundok, at ang ilan ay matatanda na.
Mukha siyang binata sa panlabas na anyo dahil ganoon din siya noong nakarating siya sa makalangit na daw. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya isang matandang hanggal sa panloob. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay halos nasa katapusan na ng kanilang buhay nang marating nila ang panahon ng pagbubukas ng bundok. Kung hindi sila maghahanap ng isang tagumpay, tiyak na sila ay malipol sa mahabang ilog ng kasaysayan at magiging isang maliit na butil ng alikabok. Gayunpaman, naiiba ang yugto ng paghahati ng dagat. Ang yugto ng paghahati ng bundok ay naigilinang sa espiritual na pandama, at ang yugto ng paghahati ng dagat ay naigilinang sa domain. Bagamat hindi ito makapangyarihan, ang yugto ng paghahati ng dagat ay maaaring magsangkot ng isang tiyak na antas ng kakayahang pangkalawakan. 7,557. Ang kakayahang pangkalawakan ay nagmula sa sariling katawan. Sa makatuwid, ang pagsulong sa nawasak na kaharian ng dagat ay isang proseso ng muling pagbuo ng sariling katawan. Kapag ang isang tao ay umabot na sa yugto ng paghahati ng dagat, ang kanyang panloob na ubod, ibig sabihin, ang gininto ang ubod o ang bagong silang na kaluluwa, ay mabibiyak at magiging isang dagat na kakalat sa buong katawan. Tulad ng isang dam na sumasabog, ito ay sisira sa mga selula, kalamnan, buto, at meridian ng buong katawan. Walang pagkasira, walang konstruksyon. Ang kanyang katawan, na nabasag at nagkahiwa-hiwalay, ay sumabog na parang dagat na nabubuksan, at pagkatapos ay muling nagtipon. Masasabing ang nating dagat ay isang muling pagsilang. Hanggat ang isang magsasaka ay tumatapak sa nahating dagat, magkakaroon siya ng bagong buhay. Ang kanyang mga tungkulin sa katawan ay maibabalik sa tugatog nito, at ang kanyang haba ng buhay ay madaragdagan ng 1,000 taon. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyang halaga ng mga akademya sa Mystic Division Sea area ang pagbubukas ng kanilang mga bundok. Kapag nakapasok na ang mga estudyanteng ito sa nawasak na Sea Realm, ito ay magiging isang malaki at mahalagang kayamanan. Siyempre, wala rito ang katawan ni Terence, at ang muling itinayong katawan ay walang silbi rito. Hindi sila maaaring pag-ugnayin, kaya ang nahati na pagsulong sa dagat ni Terence ay hindi nakakagulat. Walang anumang pagsabog o lamig na nararamdaman. Nang ang ibang mga tao ay makalusot sa kaharian ng Sea Rift, para itong isang maliit na sansinukob na sumasabog. Ang kanilang mga katawan ay sasabog at magbabago, na magkakaroon ng bagong buhay. Isa itong napakalinaw na larawan. Kung talagang mapapaangat ni Terence ang kanyang katawan, tiyak na mapapansin ni Saint Soyan ang problema, at mabubunyag ang kanyang pagkukubli. Pero kahit na nasa Sea Rift Realm si Terence, wala siyang nakitang mensahe. Nangangahulugan ito na ang kabilang partido ay maaaring isang eksperto sa mas mataas na antas kaysa sa yugto ng paghahati ng dagat, o kaya naman ay gumamit sila ng ilang teknolohikal na paraan. Kung ito ang pangalawang posibilidad, malamang si Han Jingjing lang ang makakatuklas nito. Sa aking isipan, isang boses ang biglang lumitaw. Tila tinatawag ako nito na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Ilog ng Kamalayan upang linangin. Napakamot si Mike sa likod ng kanyang ulo at nagtanong ng may pag-aalinlangan, "Kapitan, bakit hindi mo narinig? Isa ba akong ilusyon? Sinabi sa iyo ng boses na iyon na mag-cultivate sa Spirit Sense River. Mayroon pa bang iba?" Nagulat si Terence. Hindi pa nakakapunta si Mike sa sinaunang Jiangho, kaya imposibleng malaman niya ang tungkol sa Ilog ng Kamalayan. Kaya naman, dapat totoo ang sinabi niya. Hindi ito isang ilusyon, ngunit talagang may natanggap siyang impormasyon. Wala nang iba pa. "Kapitan, alam mo ba ang tungkol sa Ilog ng Kamalayan? Ano ba ito? Paano tayo pupunta?" Umiling si Mike, medyo naguguluhan. "Sundan mo ako." Kumaway si Terence kay Mike bago bumaling kay Bobby at sa iba pa. "Halika kayong lahat dito." Nagulat ang dalawang lalaking patuloy pa rin sa pagsampal sa kanilang mga sarili. Akala nila ay nahuli na sila sa pagtitipid, kaya mabilis nilang sinampal ang kanilang mga sarili hanggang sa mamatay. Muntik na silang mamatay. Pagkatapos nilang gawin iyon, napagtanto nilang tila hindi sila pinapansin ni Terence. Nakatingin ito sa ibang lugar. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit kasabay nito, nakaramdam sila ng depresyon.
Dali-daling kinaladkad ng dalawa si Bobby, tumango at yumuko ng may mapang-akit na mga mukha. Boss, ano ang mga utos mo? Kahit alam hindi siya papatayin, minsan mas nakakatakot ang hindi pagkamatay kaysa sa pagiging patay. Kaya naman ang tatlong ito ay hindi talaga nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Terence, kahit na galit sila sa kanya, kailangan pa nilang umarte na parang sila ang ama niya. Huwag kang kabahan, nagtatanong lang ako kung may alam ka tungkol sa ilog ng kamalayan. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, umakto na pala kaibigan. O may narinig ba kayong ingay? Oo, oo, oo. Narinig ko. Nabalitaan ko lang na may gustong magpa-cultivate ako sa ilog ng kamalayan. Sino kaya ang nagsabi sa akin yan? Ako rin, ako rin. Sinabihan niya akong linangin ang kamalayan sa ilog. Ang boses na iyon ay napakadakila, sagrado, at hindi maaaring labagin. Sa tingin ko ay ang hari ng ahas sa dagat ang kumakausap sa atin. Tutal, lahat tayo ay pinapabore ng hari ng ahas sa dagat. Ang dalawang lalaking sumampal sa kanilang mga sarili ay nagmamadaling nagpaligsahan upang ipakita ang kanilang mga husay. Gaya ng inaasahan ni Terence, hindi lang si Mike ang nakarinig ng mensahe. Sa lahat ng kalaban, si Bobby ang pinakakinasusuklaman ng koponan ni Terence, kaya naman siya ang pinakakinasusuklaman ng dalawa niyang kasama. Ano ba to? Wala talaga siyang integridad sa moralidad. Kalaban yon, ha? Hindi ba pwedeng may gulugad lang kayo? Oh, Bobby, kumusta ka naman? Bahagyang tumago si Terence at humarap kay Bobby, na sinipa ng malakas, bingi ka ba o hindi mo natanggap ang mensahe? Kailangan mo pa bang si Payne kita ulit? Hindi. Iniisip ko lang kung paano ko dadagdagan yan, di ba? Nagulat si Bobby at agad na tumango at yumuko. Sinabi nilang dalawa ang lahat ng gusto nilang sabihin. Sa sobrang galit ko ay mabilis akong nakaalala ng kakaiba. Matapos kong subukang maalala, tila babahagya kong naramdaman ang lokasyon ng ilog ng kamalayan. Boss, kung gusto mong umalis, maaari akong manguna. Sa simula, nakita ng dalawa pang lalaki ang galit ni Bobby at inakala nilang may tapang ang lalaking ito kaya naglakas loob silang lumaban. Hindi nila inaasahang masisisi ang mga ito sa labis na pagsasalita. Kumurap si Terence, nararamdaman mo pa rin ba ang lokasyon ng ilog ng kamalayan? Mike, nararamdaman mo ba? Hindi ko maramdaman. Akala ko magiging parang ikalawang palapag lang yun, kung saan kailangan kong maglakad papunta sa ilog ng kamalayan kahit saan ako magpunta. Umiling si Mike na may blankong tingin. Gayunpaman, may katuturan ang mga sinabi ni Mike. Hindi naman imposible. Siyempre, may posibilidad din na sadyang hindi inilabas ni Saint Soyan ang buong impormasyon, upang ang mga taong ito ay makapaglaban-laban at hindi magpatayan. Ito ay isang espesyal na pagsubok. Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip. Kung gagayahin ng lugar na ito ang training ground ng sinaunang martial world, ang ilog ng kamalayan ang magiging dulo ng ikatlong antas. Natugunan nito ang pamantayan ng pag-abot dito kahit paano pa sila maglakad. Gayunpaman, kung isa itong teleportation array, ibig sabihin ay hindi ito replika, kundi ang tunay na trial ground. Kung gayon, hindi siya maaaring maglakad-lakad ng basta-basta. Kung maliga siyang muli, matatapos na ang lahat. Tutal, hindi pa lubusang nagagalugad ni Terence ang tunay na training ground. Diretso pa rin siya sa ilog ng kamalayan. Bobby, saan mo naramdaman ang lokasyon ng ilog ng kamalayan? Siyempre, hindi kailangan ni Terence si Bobby para akayin siya patungo sa ilog ng kamalayan, gusto lang niya itong subukan. Ito ay ang direksyon na iyon. Hindi sigurado si Bobby. Tumingin siya sa paligid at itinuro ang isang direksyon. Kuya, bakit hindi kita ihatid doon? Nagpapakita siya ng ngiti, pero nagdarasal si Bobby na sana hindi pumayag si Terence. Ayaw niya talagang makasama si Terence. Hindi na kailangan. Kapag isinama kita, babagalan mo ako. Direktang pagtanggi ni Terence at hinaila ang braso ni Mike. Tara na. Huwag mo na akong hayaang makitang binyo bully mo ulit ang team ko, kung hindi ay hindi ko na makontrol ang paa ko.
Kung paaalisin kita palabas ng Glazed Pagoda. Pinalaya sa Glazed Pagoda. Pwede ka namang magpakakol. Hindi makapaniwala si Bobby na kaya talaga siyang palayasin ni Terrence. Gaano karaming lakas ang kailangan niya para mabasag ang pagoda. Marahil tanging ang taong kayang hatiin ang dagat sa dalawa tulad noong pumasok siya sa makintab na pagoda ang makakagawa nito. Kaya minsan, ang hindi pagkaalam ng katotohanan ay isang masayang bagay. Kung alam lang ni Bobby na si Terrence ay isang Panginoon ng nawasak na kaharian ng dagat at talagang magagawa niya ito, malamang matatakot siya ng husto. 7,558. Bago pa man makapag-react si Bobby, lumipad na palayo si Terrence kasama si Mike at agad na nawala. Ang direksyon ay eksakto kung saan itinuturo ni Bobby, at iyon ang direksyon ng ilog ng kamalayan sa alaala ni Terrence. Bah! Ikaw ang pabigat. Ang buong pamilya mo ay isang pabigat. Hinintay ni Bobby na tuluyang mawala si Terrence bago tumalon-talon. Pakakawala na kita ngayon, buti ka at mabilis kang tumakbo. Huwag mo akong hayaang makita sa hinaharap. Kung hindi, bubugbugin kita tuwing makikita kita. Ang dalawa niyang kaibigan naman ay natulala at napalingon sa takot. Wala na ang lalaki, pero sino ang makakasiguro na hindi na siya babalikan ni Terrence? Ang tanga talaga nitong si Bobby. Nakalimutan na niya ang sakit matapos gumaling ang peklat. Mamamatay ang ganitong klaseng tao nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Mas mabuting lumayo na lang sa kanya. Anong ginagawa niyong dalawa? Napakaduwag niyo. Anong problema ninyo? Sa sobrang takot niyo ay hindi man lang kayo ng ahas na magmura. Napakaduwag niyo naman. Nakita ni Bobby na ang dalawa niyang kasamahan sa koponan ay nagtatago sa malayo, na parang hindi nila siya kilala, at bigla siyang nagalit. Tingnan ninyo kayong lahat, napakawalang kwenta ninyo. Masayang nagmumura si Bobby ng isang arko ng kidlat ang lumipad mula sa di kalayuan at agad na dumapo sa ulo ni Bobby. Bang! Ay! Isang matinis na sigaw ang pinakawala ni Bobby at muntik nang ipanganak muli ni Richard. Gayunpaman, gumawa ng tunog si Bobby, at ang natitirang dalawa ay ginawa ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang malas talaga nilang dalawa. Ang layo na nila, pero naapektuhan pa rin sila ng mga arko ng kidlat na lumalabas. Kahit na kuryente lang siya, at hindi kasing miserable ni Bobby, sumayaw pa rin siya ng parang kulog ng ilang sandali, at pagkatapos ay bumagsak agad sa lupa. Boss, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Gustong umiyak ni Bobby, ngunit walang luhang lumabas. Ang kanyang maitim na mukha ay ganap na nasusunog, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, lumabas ang itim na usok. Umungol sa sakit ang dalawa pa. Galit na galit sila. Bobby, anak ka ng B*H. Ang layo-layo ko sa'yo pero apektado pa rin ako. Nagbibiro lang si Bobby at hindi niya inaasahang maririnig siya ni Terrence pagkatapos niyang umalis. Hindi naman mali ang kasabihang, ang problema ay nagmumula sa bibig. Mabuti na lang at ang patakaran sa ikatlong palapag ay bawal ang pagpatay. Kung hindi, kung ito ang unang palapag, malamang na kuryente na sila. Ayaw talagang pumatay ni Terrence ng kahit sino, pawang maliliit na fries lang sila, at tuturuan niya lang sila ng leksyon. Hindi niya kailangang hayaang maapektuhan nila ang plano niya. Nang malaman niya na ang siyam na palapag na palasyong lapis lazuli na ito ay maaaring nilikha ng bagong santuwaryo, na siyang sentro, palihim na nagpasya si Terrence na alamin ito. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng Central, kung makapagdudulot lang siya ng gulo sa kanila, hindi sana nasayang ang kanyang paglalakbay sa Europa. Hindi niya sana sinayang ang kanyang oras sa paghahanap kay Chu Mengyao. Lumipad si Terrence kasama si Mike. Hindi ito kasing baliw ng pagtakas sa kidlat, pero hindi rin naman ito mabagal. Maya-maya, nakalayo na si Terrence kina Bobby at sa dalawa pa. Hindi nagtagal, sina Terrence at Mike ay napalapit sa ilog ng kamalayan, at may iba pang mga tao na nasa loob ng saklaw ng kanilang mga pandama. Morris. Si Fernandez yun. At pati si Adan Paul. Inayos ni Terrence ang direksyon ng mikropono at mabilis na lumapit sa tatlo. Nasaan ang iba? Hindi mo ba nakita? Kapitan. Tuwang-tuwa sina Morris at ang dalawa pa nang makita si Terrence, dali silang lumapit upang salubungin ito at makipagpalitan ng ilang salita kay Mike.
Hindi ko pa nakikita ang iba sa ngayon, pero nakilala namin sila hindi nagtagal pagkarating namin. Sa tingin ko hindi naman mahirap makilala ang iba. Siguro makikita rin natin sila maya-maya. Paliwanag ni Morris, at saka iniba ang usapan, Kapitan, naharangan po kami roon at hindi kami makaabante, kaya umatras kami para mag-isip ng paraan. Bukod sa amin, nahaharangan din doon si Lito at ang ilan pang iba. Naroon daw ang ilog ng Kamalayan, pero wala ni isa sa amin ang makakatawid dito. Kayo. Hindi madaling malampasan yan. Kumalat na ang pandaman ni Terence Espirito, at kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Kahit na nandito na kayo, malabong makalusot pa kayo. Kapitan, alam mo na ba kung ano iyon? Talagang napakalakas nito. Nagulat si Fernandez at mabilis na nag-thumbs up kay Terence. Wala ni isa sa atin ang makakagawa niyan, pero kung kasama natin ang kapitan, siguradong walang magiging problema. Hanggat ginagamit ng kapitan ang kanyang Bigfoot manipulation technique, lahat ay susuko sa kanya. Tama. Walang kapantay ang kapitan ng pangalawang sipa. Walang talo. Gayunpaman, kung wala siyang sinabi, hindi ba't mukhang hindi siya pala kaibigan? Wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko. Kumaway si Terence at hindi sila pinansin, habang bumaantong hininga sa loob. Sa saklaw ng kanyang espiritual na pandama, ang lumitaw ay hindi isang hindi pamilyar na bagay, kundi isang kakilala mula sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang itim na water lily. Sa oras na ito, ang water lily ay hindi gaanong nagbago kumpara dati. Si Morris at ang dalawa pa ay umatras na sa paglipas ng panahon, kaya walang problema. Sa kabilang banda, si Lito at ang iba pa ay nanatili roon at nilero ng water lily. Pamilyar na recipe iyon at pamilyar na lasa. Akala niya noong una ay ang siyam na palapag na glazed pagoda ay isa lamang replika ng trial ground ng sinaunang Jiangho, at ang lahat ay isa lamang artificial na kapaligiran. Hindi niya inaasahan na pati mga water lily ay lilito. Kinumpirma ng pandama ni Terence na ang water lily ay hindi peke, ito ay isang totoong anyo ng buhay. Sa pagkakataong ito, medyo mahiwaga ito. Imposibleng lumitaw ang isang water lily sa siyam na palapag na glazed pagoda, at lahat ng bagay dito ay eksaktong kapareho ng sinaunang martial world. Kaya, ang lugar na ito talaga ang maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Talaga bang may kakayahan ang sentral na Icon Ekta ang kanilang teknolohiya sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon? Kapitan numero 8. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nakita ni Mike na malalim ang iniisip ni Terence at nagsimulang mag-alala, wala bang kaunting problema? Ang gulo ko naman. Gamit ang kapitan, pwede nating gamitin ang Bigfoot control technique para kontrolin yan at matatapos din to. Ang paghanga ni Ferenc kay Terence ay umabot na sa punto ng bulag na pagsamba, pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanyang husay sa pagkontrol ng binti. Kung hindi gumana ang isang sipa, dalawang sipa, dalawang sipa. Baka isipin ng kapitan na kahit madali lang ang Bigfoot, hindi natin ito kayang pag-aralan at pagbutihin, kaya gusto niya tayong gabayan sa labanan. Kaya, nag-a-apply ako para maging una sa labanan. Pinag-isipan ito ni Mike at pumayag kahit si Bobby ay kaya itong kontrolin sa isang sipa lang, kaya malakas ang mga paa ni Terence. Nagliwanag ang mga mata ni Mike nang hingin niya ang laban. Mike, kailangan mong tandaan na hindi mo kailangang lumaban at pumatay para sa lahat ng bagay. Minsan, bilang isang cultivator, napakahalaga ring manalo ng iba sa pamamagitan ng kabutihan. Hindi kayang panoorin ni Terence na maging baliw sa labanan si Mike. Tutal, hindi kayang tiisin ng lalaking ito ang lakas ni Water Lily. Medyo wala sa ayos ang tiwala sa sarili ng batang ito. Mabuti na rin ang magkaroon ng tiwala sa sarili, pero hindi ibig sabihin noon ay kayanan niyang gawin ang kahit ano sa kahit sinong gusto niya. 7,559. Kailangan ding isaalang-alang ng bagay na ito ang sarili nitong lakas. Kung hindi nito mapapatay ang kabilang panig, baka tuluyan nitong mapatay ang sarili nito. Kaya naman, sinubukan ni Terence ang lahat para hikayatin siya. May kasabihan ang mga Tsino na ang isang ginoo ay gumagamit ng kanyang bibig at hindi ng kanyang mga kamao.
Lahat tayo ay mga ginoo, kaya huwag mo akong hawakan kapag maaari tayong mag-usap. Lalo na kapag ang kalaban mo ay mas malakas kaysa sa iyo, kailangan mong maging mas maingat. Natulala si Mike. May ganoong bagay ba? Pero parang hindi bibig ang gamit ng kapitan ng matandang ikawalo kundi mga kamao. Tama ang sinabi ni Kapitan numero 8. Tatandaan ko yan. Bilang respeto at tiwala kay Terence, tumango na lamang si Mike. Napakalakas ng kapitan. Bawat pangungusap ay naglalaman ng malalim na pilosopiya. Si Kapitan nga ang idolo na hinangaan ko sa buong buhay ko. Wala nang hiya si Fernandez ngayon. Dahil balahibo sa binti, ano pa ang saysay ng pagiging walang hiya? Walang kwentang pambobola ang tamang gawin. Sige, Terra, at tingnan natin. Naniniwala akong magiging makatwiran ang kabilang panig. Sinabi iyon ni Terence dahil nakilala niya ang water lily. Magkakilala silang lahat, kaya hindi niya na kailangang hawakan pa ito. Nagkatinginan sina Morris at Aden Polo. Pakiramdam nila ay may mali. Ang kanilang kapitan ay noon pa man ay mahusay sa paggamit ng kanyang mga kamay at paa. Bakit nagbago na ang kanyang saloobin ngayon? Nakakilala ba siya ng peking kapitan? Bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, sinundan ng 4 si Terence at mabilis na nakarating sa water lily. Si Lito at ang kanyang mga tauhan ay naglalakad sa isang maliit na lugar, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Si Water Lotus, na mukhang gwapong lalaki pa rin, ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Lito at ang iba pa, na parang mga langaw na walang ulo na nahihirapan sa mundo ng mga bulaklak at tubig. Hoy! Nakabalik na kayong tatlo. Nagdala pa kayo ng 2 katulong, sa tingin mo makakadaan kayo ng may 2 pang katulong. Tumingin ang water lily sa kanilang 5 at ngumiti, pakiramdam ko lang ay medyo nalulungkot ang mga nasa loob. Pwede ka namang pumasok at samahan sila. Teka. Hindi kami nandito para makipaglaban sa iyo. Nandito ang aming kapitan para makipagpaliwanagan sa iyo. Humakbang si Fernandez at matuwid na sinabi, lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng ating kapitan na ayaw kanyang masaktan. Kung hindi, baka napatay ka niya sa isang sipa lang. Dapat alam mo na yan. Ang walang hiyang hambog na ito, ayaw talaga niya sa mukha. Napadilat ng Water Lotus ang kanyang dila sa paghanga. Matagal na rin mula nang huli akong makakita ng taong walang hiya tulad mo. Maganda ang mood ko ngayon. Pakinggan mo kung gaano ka makatwiran ang kapitan mo. Pagkatapos ng kaunting paghinto, agad siyang nagpatuloy, kung ang iyong pangangatwiran ay hindi nasisiyahan sa tagapagtanggol na ito, maaari kang maghanda na mamatay sa katandaan sa aking mundo. Ikaw ang nagyayabang ng walang kahihiyan. Kung hindi lang dahil sa habag ng ating kapitan, alam mo na, patay ka na. Malamig na napabuntong hininga si Fernandez at humarap kay Terence. Kapitan, bakit ka mag-aaksaya ng salita sa ganitong klaseng tao na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya? Umakyat ka na lang at kontrolin mo siya gamit ang malalaking paa mo. Akala ni Terence ay matagal ko ng kaibigan ang water lily, kaya medyo sobra na ang pagsipa sa kanya. Pakiramdam ni Terence ay parang ginuginitin niya ang nakaraan, gusto niyang makita ang kalagayan ng kanyang mga dating kaibigan. Na kahit anong tagapagtanggol mo, ano ang ginagawa mong humaharang sa landas na ito? Ano ang kinalaman ng paglalakbay natin patungo sa ilog ng kamalayan sa iyo? Naalala ni Terence na nagbago ang hitsura niya, at hindi magandang makipagkita ng direkta sa water lily. Malabo lang ang masasabi niya sa kung paano niya ito tinatanong, o gusto mo ba akong lokohin? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung magkano ang halaga ng pagbili ng kalsada? Natulala na naman si Mike. Kailangan pa ba niyang magbayad para sa pamasahe? Kapitan numero 8, hindi ka maaaring maging makatwiran ng ganito, di ba? Hindi, malamang na sinusubukan ng kapitan ng ika-8 kapatid na manhid ang kabilang panig. Kung talagang nangahas ang kabilang panig na hingin ito, tiyak na sip-A na niya ito. Ito ang tinatawag na paggalang bago ang karahasan, sa China, tama ba? Gaya ng inaasahan, hindi siya maintindihan. Natuto na naman siya ng isa pang galaw ngayon. Hindi man lang naisip iyon ni Terence. Ang naalala lang niya ay ang 9 na sanggol sa ilog ng kaluluwang pinagpipitaganan.
Ang pagsasanay ng kamalayang espiritual sa ilog ng kamalayang espiritual ay ang tunog ng hanging pinakawala ng siyam na bagong silang na sanggol. Ang layunin nito ay akitin ang mga tao na lumapit bilang mga tributo at hayaan siyang lumunin ang kanilang mga sinaunang espiritu upang pakainin ito. Kaya ngayong may isang taong patungo sa ilog ng kamalayan, ano ang dahilan ng water lily para pigilan siya? Medyo nalito si Terence. Hindi naman nag-teleport ang central ng mga tao rito para magbigay-pugay sa siyam na sanggol, di ba? Kung iisipin ang sitwasyon ng una at ikalawang antas, maaari kayang una nilang nilinang ang isang grupo ng mga sinaunang espiritu ng mga tao at pagkatapos ay ibinigay ang mga ito sa siyam na bagong silang na sanggol upang pakainin. Gayunpaman, saan naman nakakuha ng ganito kalaking mukha ang siyam na bagong silang na sanggol? Ang gitnang rehiyon ay isang napakalakas na pag-iral. Sila ay nangingibabaw sa mahiwagang dagat at hindi pinapansin ang lahat. Paano sila magkukusa na palugdan ang isang maliit na sinaunang espiritu ng lugar ng pagsubok? Kakaiba pa rin ang bagay na ito, at kailangan niya itong imbestigahan ng mabuti. Anong pagnanakaw sa kalsada at paghingi ng pera? Ganoon ba ako tao? Single ng Water Lotus. Teritoryo ko ang lugar na ito. Pumasok ka ng walang ingat sa teritoryo ko. May dahilan ka pa ba? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa ng sobra sa iyo. Sa madaling salita, ang tagapagtanggol na ito ay nagpakasal sa isang taong may asawa noon. Sa kasamaang palad, siya ay dinukot noong araw ng kasal. Nakakahiya naman talaga para sa tagapagtanggol na ito. Sa kasamaang palad, wala pa akong nakikitang katulad na babaeng tao simula noon. Bihira na lang na ganito karami sa inyo ang pumunta ngayon, at may dalawang magagandang babae sa kanila. Kung gusto mong pumunta sa ilog ng kamalayan, napakasimple lang. Hintayin mong dumating ang dalawang magagandang dalagang iyon, pipili ang tagapagtanggol na ito ng isa para maging asawa ko, at natural lang na papayagan kitang umalis. Kumunat ang noo ni Terence. Iniisip pa rin ba ng water lily si Yubi? Hindi nang ahas ang lokong ito na guluhin siya noon, kaya gusto niyang maghanap ng kapalit. Sayang naman at nagkita ulit ang malas na lalaking ito at si Terence noong malapit na itong ikasal. Habang nagsasalita siya, lumabas si Lito mula sa mundo ng salamin kasama ang tatlo sa kanyang mga kaibigan. Nang makita nila si Terence at ang iba pa, hindi na nila ito pinansin at tumakbo sa gilid para magpahinga. Hoy! Masyado akong nakatutok sa pakikipag-usap sa'yo kaya hindi kita pinansin. Ngayon, nakahanap ka na ng pagkakataon para makatakas. Pumalakpak si Water Lotus, mukhang medyo naiinis. Ano ang dapat kong gawin? Bakit hindi ko na lang kayo sama-samang samahin? Huwag! Hindi tayo pupunta sa ilog ng kamalayan. Namutla ang mukha ni Lito nang umatras siya ng ilang hakbang kasama ang kanyang mga tauhan. Maingat niyang tiningnan ang water lily at itinuro sina Terence at ang iba pa. Makipaglaro ka sa kanila. Aalis na kami. Kumunat ang noo ni Terence at tumingin sa grupo ng may paghihinala. Hindi niya alam kung ilusyon lang ba iyon, pero pakiramdam niya ay mas malakas na ang espiritual na pakiramdam ng grupo kaysa dati. Hindi pa dapat matagal mula nang dumating sila rito. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magsaka sina Lito at ang iba pa, kaya paano kaya lumakas ang kanilang sinaunang espiritu. Sina Morris, Fernandez, at ang iba pa ay nasa kanilang dating antas pa rin. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay sina Dolo at ang iba pa ay nakapasok na sa mundo ng salamin ng water lily. Ito ang hindi maintindihan ni Terence, hindi naman sa ngayon lang siya nakapunta sa mundo ng salamin ng water lily, at hindi nito napalakas ang kanyang espiritu. 7,506 na po. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nag-evolve ba siya? Kaya, ang pagiging nakulong sa mundo ng salamin ay hindi naman masamang bagay. Sa katunayan, mabuti nga ba iyon? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ngumiti ang Water Lotus at ikinumpas ang kanyang kamay, pwede kitang payagan na pumunta sa ilog ng kamalayan, basta't ang tagapagtanggol na ito ay magpakasal sa isang angkop na asawa. May isang magandang babae rito, gawin natin. Habang nagsasalita siya, lumitaw ang figure ni Serena sa di kalayuan.
Nakita niya si Terence at ang iba pa at agad na tumakbo palapit. Natural lang na napansin na ni Terence si Serena, pero hindi niya ito binati. Dito naman pala siya papunta, at magkikita rin sila sa kalaunan. Kapitan 8, si Selena to. Sinama ni Mike nang tingin si Water Lily. Naglakas loob siyang magkaroon ng ideya tungkol kay Serena. Captain 8, huwag natin siyang makuha ang loob niya gamit ang birtod, okay? Burahin na lang natin siya. Aden Polo, sa tingin ko dapat mo nang ibigay ang babaeng iyan sa Panginoong ito. Bilang paborito ng hari ng ahas sa dagat, ang pagpunta sa ilog ng Kamalayan ang pangunahin kong prioridad. Nakita ni Lito na nalipat ang atensyon ni Water Lily sa grupo ni Terence, at nagpasya siyang huwag nang umalis pa. Nagsimula siyang magyabang, hindi kayo magkakamali sa pakikinig sa akin. Napakalakas ng Panginoong ito. Kung ayaw niya tayong payagang makadaan, tiyak na hindi natin magagawa. Bata, maganda ang mga mata mo. Hindi naman masama, hindi rin naman masama. Tuwang-tuwa si Water Lotus. Tumango siya kay Lito at sinabing, kapag ikinasal na ang tagapagtanggol na ito, aanyayahan ko kayong lahat na uminom at magsaya. Isa pong malaking karangalan iyan. Isang malaking kapalaran namin ang makadalo sa kasal ninyo. Determinado si Lito na gawing kaaway ng koponan ni Terence ang Water Lily, kaya naman buong lakas niya itong kinukulit. Naroon na si Serena, binabati sina Terence at ang iba pa. Kapitan Morris, Mike, nandito na kayo. Wala pa ba si Chris? Ano bang sinasabi ng ugok na si Lito? Sabi niya ibibigay kanya sa taong iyon para maging asawa niya. Pinigilan ni Fernandez ang kanyang pagtawa, iniisip sa sarili, ipagpapatuloy ba ni Kapitan ang kanyang birtod para makuha ang pag-ibig ng mga tao? Sumabog agad si Serena pagkarinig nito. Itinuro niya ang Tower Road at ang Water Lily at dumura. Hindi ito pinansin ni Water Lotus. Sa halip, ngumiti siya at tumango. Hindi naman masama, hindi naman masama. Gusto ko ang ugali ni Chili. At ang kanyang pangangatawan at hitsura ay parehong napakaganda. Ikaw nga. Ang kapatid mo. Sino ka ba sa tingin mo? Galit na galit si Serena. Pakiramdam niya ay isa siyang produktong nasa estant na kinuha ng isang Water Lily. Sawang-sawa na siya. Sumugod agad ito. Sa kasamaang palad, 2 hakbang pa lang ang nagagawa niya nang mahulog siya sa mirage ng Water Lily. Lumipat siya sa hindi mabilang na mirror worlds, ngunit hindi siya nakalapit sa Water Lily. Kinuskos ni Terence ang kanyang mga kilay. Gusto niyang iligtas ang kanyang mukha para sa Water Lily, ngunit tila hindi niya magawa. Comendat siya at lumitaw sa harap ng Water Lily. Hindi man lang naapektuhan ng mirage si Terence. Noon, nasa foundation stage pa lang si Terence, at iyon ang dahilan kung bakit siya nahulog sa mirage. Kailangan niyang umasa sa Jade Space para makalabas sa mundo ng salamin, pero ngayon, magiging katawa-tawa kung ang isang super expert sa yugto ng paghahati ng dagat ay maapektuhan ng Water Lily. Malabo lang ang naramdaman ni Water Lotus sa harap ng kanyang mga mata, at pagtapos ay isang malaking paa ang agad na lumaki at walang awang dumapo sa kanyang mukha. Kasabay ng isang malakas na putok, ang ulo ng Water Lily ay direktang nasipa. Nagulat sina Mike, Fernandez, at ang iba pa. Hindi ba't ang paraan ng pagkontrol ng Bigfoot ay dapat para kontrolin ang mga tao? Paano niya siya napatay sa sipa? Kapitan. Hindi ba't sinabi mong mapapahanga mo ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihan? Anong nangyari sa pagiging makatwiran? Hindi ba't medyo sumobra na ito? Huwag kang magpanggap na patay, bumangon ka. Para saan ka nagpapanggap? Kung gusto mo talagang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang baywang at tiningnan ang bangkay ng Water Lily na nakahiga sa lupa. Mabilis na naipon muli ang sirang ulo at saka nakabangon. Napatalon sa galit ang Water Lily at pinagalitan, saan nanggaling ang walang hiyang ito? Paano mo nagawang ipatong ang mga kamay mo? Ang mga paa mo sa tagapangalagang ito. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Natulala ang iba. Anong nangyayari? Maaari ba siyang magising muli matapos mabasag ang kanyang ulo? Walang katapusan ba ang superpower ng lalaking ito? Magpatuloy ka lang sa pagiging matapang.
Gusto mo bang pumasok sa mundo ko para kumalma? Kinausap ni Terence ang water lily, ang tagal nating hindi nagkita, nakalimutan mo na siguro kung sino ako, di ba? Ang tagal na, at gusto mo pa ring gamitin ang mga clone mo para gumala sa labas. Sa tingin mo ba ay walang makakahuli sa orihinal mong katawan? Biglang nanigas ang mga mata ni Water Lotus, at ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng labis na takot. Ang boses na ito. Kaya pang ang gumising sa panaginip. Ikaw. Ikaw ay. Huwag mong sabihin ng malakas, magkunwari kang hindi mo ako kilala. Patuloy na ginamit ni Terence ang kanyang boses para magsalita, at gaya ng inaasahan, agad siyang nakilala ng water lily. Lumiit agad ang water lily. Tumanggaw siya, yumoko, hinimas ang kanyang mga kamay, at tumawa. Hahaha, ikaw pala, Ginoo ko. Talaga. Bakit hindi mo ako sinabihan ng mas maaga? Muntik na kitang hindi makilala. Bahala na ang pagkilala. Punong-puno ng luha ang puso ni Water Lily, pakiramdam niya'y labis siyang naapi. Ibang-iba ang hitsura, hugis ng katawan, aura, at boses ni Terence, imposibleng makilala niya ito. Hindi kailanman inakalang makakatagpo niya ulit ang walang awang si Terence, na sinusubukang agawin ang babae nito. P*K. Hindi mo man lang bibitawan ang isang dayuhang babae, sabihin mo lang kung ilan ang babae mo. Gustong magpakasal ng asawa ang tagapagtanggol na ito. Bakit laging napupunta sa babae mo? Sa'yo ba lahat ng magagandang babae sa mundo? Makapangyarihan at dominante ang kapitan. Sa sandaling ginamit ni Bigfoot ang kanyang kontrol, agad niyang napasuko ang kabilang panig. Si Fernandez ang unang tumugon at agad na nagsimulang mambabola. Ang ganitong kalokohan ay maaaring harapin sa isang sipa lamang. Hindi na kailangang sipain pa siya ng kapitan ng 2 beses. Wala ngang lakas si Terence para magmura, mababang klase naman ang pangalan niya, kung tutuusin. Naiintindihan ko. Sa katunayan, ang pagpapanalo ng mga tao sa pamamagitan ng kabutihan, na binanggit ng matandang ika-8 kapitan ay isa pang tawag sa teknik ng manipulasyon ng Bigfoot. Nagliwanag ang mga mata ni Mike, pumalakpak siya at tumawa. Tunay ngang makapangyarihan. Makapangyarihan si Kapitan ika-8 kapatid. Kumunat ang noo ni Terence. Binata, mali ba ang pagkakaintindi mo sa ideya ng paghikayat sa mga tao na makuha ang pabor ng Diyos? Bilang kapitan, may tungkulin akong magpaliwanag sa iyo. Kung hindi mo maintindihan, sipain kita hanggang mamatay. Maghintay kayo rito, kakausapin ko lang siya ng kaunti. Hinimas ni Terence ang kanyang noo at nagbigay ng ilang tagubilin kay Mike at sa iba pa. Hinailan niya ang water lily palayo ng ilang hakbang at naglagay ng soundproof harang. Water lily, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ano po ba ang gustong malaman ng aking Panginoon? Pinagalitan si Terence ng Water Lotus sa kanyang puso, at medyo natakot siya sa tanong ni Terence, alam ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pakisabi sa akin. Gusto mo ba akong paglaruan? Siyempre, hindi siya bibigyan ng anumang pahiwatig ni Terence. Ang malamig niyang mga titig ay sapat na para pagpawisan siya ng malamig. Hindi ako maglakas loob. Sasabihin ko kay Darren ang lahat ng alam ko. Hindi alam ng water lily kung ano ang alam at kung ano ang gusto niyang malaman, ngunit sa ilalim ng pressure ni Terence, wala siyang nagawa kundi ibunyag ang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.